Ang pagtawag kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe taga Bethsaida, tulad ni Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta." May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Ang tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya ay hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," ang wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ito po ang pagtawag kina Felipe at Nathaniel. Tingnan po natin kung ano po ang aral na gusto hong maitanim sa ating kaisipan dito sa pagtawag kina Felipe at Nathaniel. Tatawakin hong ibibigay na para kay Kuya Jo. Kuya Jo? Mga kapatnubay, ang pagkatawag kina Felipe at Nathanael. Ayon po sa banal na aklat, si Felipe ang pangatlong alagad at si Nathanael ang pang-apat na alagad ng Panginoong Hesus. Ayon po sa Panginoong Hesus, makikita ng mga alagad niya na bukas ang langit at makikitang manikmanaog ang mga anghel ng Diyos sa kinaroroonan ng Panginoong Hesus. Ito po yung nakita po ni Kuya Jo sa pagtawag kina Nathaniel na ayon ho sa kanya ay ipakikita dito kay Felipe at kay Nathanael ang tungkol ho sa kaharian ng Diyos. Pag dumating na yung takdang panahon na ipakikita dito kay Nathanael. Tandaan ninyo, makikita ninyo bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Dito ho makikita natin yung aral na yung kalangitan ay bukas sa mga taong masunurin sa Diyos. Kuya Ben, ano po ang sa inyo? Kung mapapansin po natin, talagang sadyang malalim ang sa tuwina sa pagbasa sa sulat na yung ating pong ebangelistang si Juan. Kasi yung nga sinasabi po natin na mataas ang espiritualidad nito eh. Lahat ng kanyang mga aral, kung magkaminsan ay hindi mo halos mawatasan o maunawaan. Subalit, kung titingnan po natin at susuriin ng lalim ng kanyang pagkakasulat sa pagkuha, ito yung pagpili sa dalawang alagad pa ni Jesus na maging miyembro ng kanyang 12 apostoles o tagasunod. Pero kung makikita po natin, para bang mayroong mga pag-aalinlangan palagi na makikita karanasan. Ang nilalaman po nito ay may tatlong bagay. Una, ang karanasan na magkaiba ni Felipe at ni Nathaniel. Sabi po dito, yung isang alagad, hindi makapaniwala sa unang pagkakataon. Kung hindi muna, may pinatunayan si Jesus sa kanyang sarili na sinabi niya na nakita doon sa puno ng igos, sa ilalim ng puno ng igos, hindi pa ito maniniwala na siya nga ang tunay na guro, siya ang tunay na Mesiyas na tagapagligtas. Ito yung karanasan na karaniwan po sa mga katulad natin, kung hindi pa magkaroon ng mga pangyayari at nagaganap sa ating buhay, hindi pa natin mawatasan at maunawaan hanggang ngayon ang Diyos. Sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga mensahe, sa kanyang mga ginagawa para sa atin. Kaya may mga pagkakataon
na sa halip yung karanasan na ibinibigay sa atin ng Diyos ay magpatingkad sa ating pananampalataya, lalo pa itong nagpapahina sapagkat hindi natin nililimi at nilalaliman yung ating pagkaunawa sa mga mensahe ng ating Panginoon. Kaya dapat sa karanasan natin, kung babasahin po natin sa Hebrew chapter 11, ang pananalig sa Diyos, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Kung ganito yung magiging pananaw natin na kahit di natin makita yung mga patutuo, hindi man natin maranasan ang katulad ng naranasan ng alagad na kinuha ni Jesus ng mga pagkakataong niyon na sina Felipe at Nathaniel, maranasan natin sa buhay natin yung pananampalataya na mas malalim. Mapalad ang mga tao na hindi nakakakita ng mga bagay-bagay na patutuo, subalit nananampalataya sila at sumusunod sa pagtawag ng Diyos. Amen. Kuya Bert? Karagdagan doon sa sinabi ni Kuya Ben at saka ni Kuya Joe. Alam mo, Kuya Min, sa pangyayaring ito, makikita natin dito yung hula magmula kay Moises at ng mga propeta na itong Mesaya na ito, na ang Kristo o Mesaya ay dumating na. No? Pero nakakalungkot hanggang ngayon, marami pa rin nag-aantay doon sa Jerusalem. No? Dito, tinura na talang diretsa ni San Juan. No? Pero, kung titingnan mo rito, parang kabisado ni Nathaniel yung lugar ng Galilea na hindi pagmumulan ng mabuting tao. Kumbaga sa mayroong mga lugar dito sa Pilipinas na talagang kung minsan napakagulo. Kaya kung sasabihin mong tigaroon ka, parang napakasama mo na. No? Parang ganun yung nakatanim doon. So sabi niya, may magmumula bang mabuti na sa Nazaret. Ha? So, kung makikita mo rin dito, ang hula ay dumating na. So napakaswerte natin na tayo'y naniniwala na ang Panginoong Jesus ang siyang Mesaya na tinuturan ni Moises, na tinutukoy ni Moises at ng ibang mga propeta. Pero, ang isa pang nakakano rito, Kuya Min, yung Nathaniel, meron ba tayong naala-alang sa 12 na Nathaniel ang pangalan? Sa kanyang 12 alagad. Ayon sa mga dalubhasa ng kasulatan, si Nathaniel ay si San Bartolome. Si Nathaniel, si San Bartolome. Kaya nga, ito ay makikita natin na pinangalanan dito ni Felipe na Nathaniel. Pero sa atin, lalo na, yung San Bartolome ay si Nathaniel yun. At kung titingnan mo rito, Kuya Min, noong makita ni Nathaniel, ni Jesus si Nathaniel, dahil wala siyang pananalig nang sabihin na nga niya na ni Felipe, nakita namin ang tinutukoy ni Moises at saka ng mga propeta. No? Pero sabi niya, may magagaling pa rin. So wala siyang paniniwala. Nung makita siya, sabi niya, ito ang tunay na Israelita. Na? So kasi, ang tunay na tao, membro ng Diyos, na anak ng Diyos, na mga tiga-Israel, ay tunay na Israelita. Hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi katulad ng mga eskriba at pariseo. Kaya nga, sana, sa ating mga nakikinig ngayon, maging sa ating apat, magpakumbaba tayo. Dapat nating laging isaisip, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pagmamayabang ng kalabisan
o kung meron ka mang tinataglay na kapangyarihan o may tungkulin sa simbahan, huwag mong itong ipagmalaki. Sapagkat tayong lahat ay alipin ng Diyos. Ampon na anak ng Diyos. Amen.